Cute? You describe Ronan as cute? Sagot naman ng tinawag na Tracy. Ang cute ay para lang sa bata. He is gorgeously bee, raggedly handsome, a hunk. And well, madalas ko siyang makita sa coffee shop sa kabilang daan nag-iisa. I wonder why he is such a loner. Dahil nagtatrabaho siya. Working student si Ronan. Natutuksong sabihin ni Laurel iyon sa dalawang babaeng nag-uusap. Hindi siya makapaniwalang si Ronan nga ang topic ng mga ito. What is this, Ronan de la Sernaday? Ni hindi man lang siya napapansin si Ronan noon, then all of a sudden he was everywhere. Girls actually had crushes on him. I don't believe this. Anas niya sa sarili. May sinasabi ka ba? Agad na tanong sa kanya ni Ricky. Wala, sagot niya smiling faintly at him. What's wrong, Laurel? You're so quiet today. Am I? She sighed. Siguro'y dala lang ito ng munti ko ng pagka-aksidente kanina. Bahagya siyang inilayo ni Ricky. Aksidente? Were you hurt? No, I'm okay, Ricky. Hindi ganun kagrabe. Nadagil ko lang ang signpost. She understated para wala nang maraming tanong. Ricky smiled at binigyan siya ng makahulugang tingin nito. This part is getting me bored. Gusto mo bang lumabas tayo kasama ng barkada? Saan? Sa amin, wala ang parents ko. Nasa Maynila. We have the whole house. Doon tayo mag-party sa poolside. Nagtatalo ang loob niya. Iyon na ang pagkakataon para masimulan ang relasyon nilang dalawa ni Ricky. She opened her mouth to say yes, subalit sa halip ay iba ang lumabas sa bibig niya. Tatawag ang kapatid ko mamaya sa bahay, Ricky. Alam mo na, checking on me. Nasa probinsya sina Kuya Ben. Hinaluan niya ng panghihinayang ang tinig. Pero ang hindi niya maintindihan sa sarili ay kung bakit siya nagsinungaling. Hindi siya tatawagan ng kapatid at naipagpaalam na niya ang party na ito at kilala ng Kuya Ben niya ang mga magulang ni Girlie. So she had all night to spare. Lumatay ang disappointment sa mukha ni Ricky. Subalit agad nang umiti. Perhaps some other time. Gusto kitang makausap ng sarili ng Laurel. Hindi iyong laging may nakapaligid sa atin. She smiled back at him. Kapag kuway hinapit na siyang muli ni Ricky, higit na mahigpit kaysa kanina. At nararamdaman ni Laurel ang paglapat ng mga labi nito sa may temple niya. She closed her eyes at inihilig ang ulo sa balikat nito. Muling dinama ang damdamin. She was expecting a certain heat to run down her spine. A certain tingling of her body and to her frustration. Nothing. Kumbaga sa bumbilya, pundido. Bakit ganoon? May panlulumuniyang tanong sa sarili. Kanina'y may kakaiba at banyagang damdaming umahon sa kanya. Nang masagi lang siya ni Ronan, nang malanghap niya ang paghinga nito. Nang masamyo niya ang pinaghaluhalong amoy ng cologne, pawis at lalaki mismo. Sa tingin mo, may girlfriend na si Ronan? Narinig niyang muling tanong ng isa sa mga girls. He has a girlfriend at ako yun. Hindi niya maintindihan ng sarili pero parang gusto niyang lingunin ang mga ito at sabihin iyon. Nang biglay mawala ang atensyon niya sa dalawang babae. She could feel her partner grinding his thighs against her stomach. Kumawala siya bigla at tumingala kay Ricky. He was smiling at her. At hustong natapos ang tugtugin, inihatid siya ni Ricky sa tabi ni Sandy na kausap ang boyfriend. Ipinagpasalamat pa niya ang pagtatapos ng tugtugin. Sa kasulok-sulokang bahagi ng isip niya gusto niyang maiskandalo sa ginawa ni Ricky. At naroroon ang sumisingit na damdaming hindi niya iyon gusto. But she dismissed it at once. Si Ricky ang ideal man niya at may gusto ito sa kanya. It wasn't out of the ordinary. Boys were boys. Paano yan, Laurel, kung hindi ihahatid ang jeep ng kuya mo ngayon? Nag-aalalang tanong ni Nympha sa dalagita. Lago tayong pare-pareho. Kasalanan mo, singhal niya sa katulong. Ninenervyos na rin siya. Kung hindi mo kinupasan ang damit ko, hindi ako magsha-shopping at hindi ako mababangga. Napanguso na lang si Nympha at hindi na sumagot. Si Laurel ay pasulyap-sulyap sa relo na nasa ibaba ng ref. Hindi na niya mabilang kung pang ilang beses na niyang ginawa iyon. First hour Monday morning. Iyon ang sabi nito.
3:00 na ng hapon pero wala pa rin si Ronan. Ni hindi nga siya halos nakakakain sa tanghalian sa kaiisip dito. Kanina pa niya tinatawagan ang shop na pinagtatrabahuhan nito, subalit ring lang ng ring at walang sumasagot. Paano kung hindi nagawa ni Ronan ang sasakyan? Nasa ganoon siyang pag-iisip nang makarinig ng busina ng sasakyan sa labas. Muntik nang matumba ang upuan sa biglang tayo niya. Napaiktad din si Nympha at hinawi ang kurtina ng bintana. Hindi na niya nakuhang dumungaw sa bintana. Mabilis siyang lumabas ng pinto diretso sa garahe at sa gate. Sa labas ay naroon at nakatayo si Ronan sa tapat ng jeep, ng Wrangler jeep ng kuya niya. Halos itulak ni Laurel si Ronan nang takbuhin niya ang harapan ng sasakyan. "Excuse me ha?" Sarkastikong wika ni Ronan nang mapaatras ito sa gilid ng jeep sa paghawi ni Laurel dito. Walang naging tugon si Laurel. Sinuro niya ng husto ang harapan ng sasakyan at hindi niya alam kung tatayo siya o uupo. Halos lumuhod siya sa kalsada upang i-check ang plaka. Hindi halata ang UP sa gitna nito. Liban lamang kung pakatititigan. At sa tingin niya hindi naman gagawin ng kuya niya iyon. Tumayo siya upang suriin ang sasakyan. Nang matuon ang mga mata sa fiberglass, napasinghap siya ng bahagya at dinama ang hood. Bago na iyon. Bago pero hindi halatang pinalitan. Hindi maipaliwanag ni Laurel ang nararamdaman. Parang walang nangyaring damage sa jeep. Parang hindi niya naibunggo. Walang kagalos-galos ang bumper. Maayos ang pagkakagawa sa jeep. "Well, ano sa tingin mo?" Ani ni Ronan sa likuran. "Ayos ba?" "Oh Ronan, it's incredible." Mabilis siyang lumapit sa binata at mabilis na yumakap dito. Ronan stiffened. Hindi nito inaasahan ang ginawa ni Laurel. Lord, niyakap siya ng prinsesa. And it felt surprisingly good. Tumikhim ang binata. Hindi malaman kung hahawakan ang mga braso ni Laurel na nakapulupot sa leeg nito o ang bewang ng dalagita at yakapin din. He was tempted. Mabilis namang kumawala si Laurel lang marinig ang tikhim. Who could she be so excitable? Did she really hug him and like it? Hindi siya makapaniwala sa ginawa ni hindi niya makuhang salubungin ang tingin nito. Mabilis siyang naghagilap ng sasabihin. "Ang sabi mo'y umaga mo i-deliver ang sasakyan." Tumaas ang kilay ni Ronan. "Hinintay ko pa ang pagdating ng fiberglass." Bahagya itong napailing. Galing pa ng San Ignacio ang fiberglass sa talyer nila. Sinabi niya sa ama na nakakompermiso siya ngayong araw na ito, kaya naman ang sanay fiberglass na gagamitin sa inassemble na owner jeep sa talyer nila ay ipinadala na muna sa kanya. "Yeah, thank you. Magkano ang fiberglass?" Inihanda niya ang sarili sa halaga ng hood. Gumagana na ang isip kung saan niya manghihiram ng ibabayad kay Ronan. Natitiyak niyang hindi iyon kasama sa bargain nila. "Saka na natin pag-usapan iyan, hindi ko rin alam." Tumango siya. Nakahinga ng maluwag. May panahon pa siyang maghanap ng ipambabayad. "Tumawag ako sa shop, bakit walang sumasagot?" "Sarado ang mismong opisina. Bukod pa sa hindi ko yun maririnig dahil sa ingay ng grinder." Muling tumango si Laurel. Muli niyang nilingon ang jeep upang iiwas ang mga mata sa mapanuring titig ni Ronan. Parang walang nangyari. Aniya sa eksaheradong pagkamangha upang pawiin ang pagkailang. Parang hindi ko na ibangga. "You don't have to look sound and surprised." Ani ni Ronan. "Hindi ba't nangako akong gagawin ko ang sasakyan ng kuya mo?" "Yes, pero hindi ko na ako nakatitiyak na magagawa mo nga." "Yeah, the shop I work for hires incompetent people to work for him. Isa na ako roon." Patuyang sabi nito. "Ronan, hindi naman ganoon ang ibig kong sabihin." Despensa ng dalaga. "I was just so worried that the jeep won't be delivered today. My dad's a skilled mechanic, sweetheart. At safe marahil sabihin ganon din ako. I'm pretty good at troubleshooting and at sensing distrust in people's voice." Hindi agad nakasagot si Laurel. If there was a hint of hurt in his voice, she couldn't tell. His voice was emotionless. "I'm sorry, Ronan," she said softly. "I don't know anything about fixing cars at inisip ko kung hindi mo matatapos ay matitiyak kong
parurusahan ako ni kuya. His eyes went to her sharply. Sasaktan ka ng kapatid mo? Hindi agad nakasagot si Laurel. The danger in his tone surprised her. No, umiling siya at napahakbang ng isa patras. Hindi ganoon. Pauuwiin niya ako sa probinsya pagkatapos ng semester na ito. At ayokong mangyari yon. Then she saw relief cross his eyes. Yeah, okay. He shrugged. Hinagod ng tingin ni Laurel ang kabuuan ni Ronan. The usual blue overalls na puro grasa at Reebok sneakers. Fake. She was sure of it. At ang kulay? Purple. Imitasyon na purple pa. Hindi niya malaman kung matatawa o hindi. This guy had no fashion sense whatsoever. But she owed him a lot. She sighed. Salamat, Ronan. I guess I'll see you at school, okay? Definitely. Wika nito. I kept my side of the bargain, sweetheart. So keep yours. Sure. Mahinang tugon niya, but what exactly would be my... Just pretend to be my girlfriend just for a day. Hindi mahirap gawin iyon, di ba? Mas mahirap pang maghapon ng Linggo at Lunes na trabahong ginawa ko sa jeep ng kuya mo. Hindi mo kailangang isumbat iyan. Hindi pa naman ako tumatalikod sa usapan natin Hindi ko sinusumbat. Pinapaalala ko, okay? You will have a date with me on Saturday. Dadaanan kita rito sa umaga dahil 11:00 ang kasal. Huwag mong kalilimutan. Kumunot ang noo ni Laurel dahil nahihimigan niya ang napakabanayad na banta sa tinig nito. O baka naman imahinasyon lang niya. She decided to dismiss it. One date, she reminded herself. She didn't know what Ronan would be like on their date. Sana maging maayos din kung paanong mahusay nitong nagawa ang sasakyan. And dating such a gorgeous guy like him, of no shoes, he maybe wasn't such a bad idea. Hindi ko kalilimutan, ang sabi niya. Ito nga pala ang susi ng sasakyan. Inabot sa kanya ni Ronan ang susi ng jeep na dinukot pa sa bulsa ng suot na overalls. Gusto mo bang ihatid kita sa inyo? Bukal sa loob na alok ni Laurel. Nakakaloko ang ngiting gumuhit sa mukha ni Ronan. Hindi bale na lang, mas panatag ako kung sasakay na lang ako sa pampasaherong jeep. Agad na namewang si Laurel, nakataas ang kanang kilay. Hindi dahil may utang na loob ako sa'yo, may karapatan ka nang insultuhin ako. She hissed. Tandaan mo, pagkatapos ng pagsama ko sa kasal ng tiyo mo sa Sabado'y, bayad na ako. Ronan laughed huskily. Bakit ba gustong-gusto nitong nakikitang naiinis ang prinsesa? It was a glitch. Yet he couldn't help thinking how bewitching she was when angry. And Ronan decided to tease her further. Hindi ko maintindihan kung anong klaseng mangkukulam ka. Ang dami mong litanya sa buhay. Anong sabi mo? Nanlaki ang mga mata ni Laurel. Mangkukulam? Sinabi mong mangkukulam ako? She repeated. Nagkibit balikat lamang si Ronan. Laurel's nose flayed furiously. Naikuyom niya ng mahigpit ang mga palad. Humakbang palapit kay Ronan. Ako mangkukulam? Tingnan mo nga ako kung ito ang mukha ng mangkukulam. She raised her face to him in anger. At pagkatapos ay hinampas niya ng mga kamay ang dibdib nito. Ni hindi rin ito umilag, subalit agad niyang inihinto ang pagsuntok dito. Hindi niya alam kung bakit. See you at school, prinsesang mangkukulam. Tudyo ni Ronan. Laughter was lurking behind those black and gorgeous eyes. Tumalikod ito at ipinasok ang dalawang kamay sa bulsa ng overalls at sumisipol pang tumawid ng daan. Anong siyo-siyo dyan, baduy? Nanggigil na sigaw niya. Impersonator. May patali-tali ka pa ng buhok dyan. Nasa kabilang daan na si Ronan ay naririnig pa rin ni Laurel ang halakhak nito. May dumaang tricycle palabas ng subdivision, pinara ni Ronan iyon. Sumaludo ito sa kanya bago tuluyang sumakay. Nagpupuyos ang loob na tinitigan niya ang dalawang kamay. Para siyang sumuntok sa pader. Ni hindi nito ininda ang ginawa niya. Ang tinawag diyang baduy ay may matipunong dibdib. Hank. Iyon ang tawag kay Ronan ng mga babaeng nag-uusap sa party. At hindi niya ngayon pinagdududahan iyon. Ang isip niya ay biglang natuon sa darating na Sabado. Magkasama sila maghapon nito. Hindi niya gustong aminin na kailanmang bahagi ng dibdib ay naroon ng excitement.
Bakit? Hindi naman niya type ang baduy na mekaniko. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.